Amen. Please remain standing. Good morning. Amen. Thank you. May be seated. At salamat sa Panginoon. Tayo po'y dinala sa bahay sambahan ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Maganda yung panahon, mga kapatid, except for the rally. Yeah. At alam ko, marami tayong mga kapatiran ngayon na nasa red alert po sila dahilan sa ongoing na rally po ngayon. No? But salamat sa Panginoon, no? Ang mga Kristiyano, mga kapatid, ay hindi natin dinadala ang giyera sa kalsada. Dinadala po natin sa trono ng Diyos. Amen? So that's what we do. No, prayer is more powerful than anything. No? At maraming magagawa ang panalangin kaysa ano pa ang bagay. It seems like pag nananalangin ka, ay parang parang walang ginagawa ang Diyos. Pero totoo po niyan, may ginagawa ang Diyos. No? Kaya salamat sa Panginoon. Hindi dito tayo. And kanina, bago tayo nagsimula, nagkaroon tayo ng panalangin. And I hope na-lift up natin yung sa ating gobyerno, na-lift up natin yung nangyayari ngayon sa trono ng Diyos. Wala na hong ibang gamot niyan. Remember what the Bible says. Except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. So this is God's nation. No? May nakikinig na ba sa akin? Ito pong bansang ito ay pag-aari ng Diyos. Hindi po ito pag-aari ng Marcos or ng sino paman, ng opposition or those that are in powers right now. Ito po ay pag-aari ng Diyos. And God sees everything. Kaya mahalaga na makita po natin ang mga bagay na ito. At anyways, mamaya ay yan po ang maririnig po natin. Subalit ngayong umaga, ay magpapatuloy po tayo sa ating series of messages on finances. And ako po ay nakasentro na ngayon sa legacy, no? Yung finances natin, yung ating pagbibigay, yung ating pananalapi ay dapat maipamana po natin at maituro natin sa atin pong mga anak. No? At ang sabi ko po nung nakaraan, para hindi na maulit yung pagkakamali natin. Kung tayo man ay pagkakamali. At kung tayo man ay may nagagawang maganda, may pagpapatuloy at madidevelop pa nila. We're leaving something that they can develop. Amen. All right, shall we all stand, please, and you turn again your Bibles in the book of Proverbs, chapter 22, in verse number 6. Now, Proverbs 22, verse number 6. Now, ito po ay palagi na po natin binabasa. Some of you here, especially those who are in the academy, kayo ay academy students, ay sa ulado niyo na halos ito. And pinakamahalaga, wag lamang nating sauluhin, kundi unawain natin ng mabuti. Okay? Now, after that, we will proceed to Ephesians chapter 6. And babasahin uli natin yung sinabi ng advice naman ni Paul sa mga taga-Ephesus. Okay? Alright, are you with me na? Proverbs 22, verse number 6. Sabi ng Biblia, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. You see how important it is? No? Kung gaano kahalaga po yan, mga kapatid, yung tinuro mo at yung tinuruan mo, hindi makakalimutan yung tinuro mo. If you're teaching something. So this is really a good legacy, mga kapatid. You're leaving something. Okay na ba kayo, mga kapatid? Alright. Kung hindi pa man, mukhang hindi yata maganda yung panalangin nyo kanina umaga. So you have to pay attention na. So I hope this is clear. Amen? So napakaganda po nito. When you teach something, they will not forget it. They may not, for a while, maaaring hihiwalay po sila doon, mga kapatid. Pero
Sa totoo lang, hindi po nila makakalimutan. Yun ang pinakamagandang point doon. Yung hindi nila makalimutan. Sabi ko nga, parang hindi ho nila pinapansin yan. Pero nare-retain po nila yan. Nare-retain po yan sa mind nila. Yan po ang mahalaga po dyan. So, kaya yun ang ating aaralin po ngayon. Okay? May mga bagay na dapat po natin titignan at pag-uusapan. Okay? Tayo po muna sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa buong magdamag na nakalipas na kami po ay inyong iningatan. Kayo po ang naging patnubay po namin at nagbigay ng kapahingahan po sa amin, nagbigay ng magandang tulog at gumising po sa amin at taglay po namin ang kasiyahan po namin. Salamat sa Panginoon sa anumang meron po kami ngayon. Anumang tinataglay namin ngayon, bagamat some of us ay meron pong dinaramdam, Panginoon. Meron pong mga bagay na maaaring hindi po namin kayang dalhin sa buhay po namin. But by your grace, O God, by your loving kindness, we are here. We were able to make it here. And the excitement that we have right now for your word, oh God, is a great blessing. It's a great power, oh God, in our life. Thank you for bringing us here. Salamat, Panginoon. And I pray also for those who are still coming in. Please take care of them that they might be able to make it here for the Sunday school. Marami po kaming dapat matutunan, Panginoon. Marami po kaming dapat iwanan. At kung hindi po namin ito matututunan, Panginoon, mauulit lamang po yung mga pagkakamali namin na nakaraan and even worse pa, Panginoon. Kaya nawa, ipakita niyo po sa amin ang kahalagahan po nito. Salamat po at patawad po sa mga pagkakasala at pagkukulang. Inyo pong i-search ang aming puso at ang aming isipan at anuman pong kasalanan niyo pong matagpuan, patawarin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right, everybody pay attention at tayo po ay dadako sa magandang pag-aaral patungkol po sa finances. At dito na po tayo nakalagay. You see, now, in the book of Proverbs, we have here the words or the Proverbs of Solomon. Again, wag lamang po nating isipin na ito'y Proverbs, just say Proverbs, but this is Solomon's principles. In other words, ito po yung ikinabuhay ni Solomon during his time. Ito yung nakita niya. Now, if you have to understand that, then try to keep going after the book of Proverbs, what comes after that. Are you familiar? Ano ang book after the book of Proverbs? Ecclesiastes. Now, kapag binasa niyo po yung Ecclesiastes, sinasabi din ni Solomon na ito ang nakita ko sa aking buhay. You see? And you will notice the words vanity of vanities. You see? So, mga kapatid, huwag na nating pahintulutan na ito'y matikman natin, samantalang natikman na ipinapahayag na po sa atin upang hindi na po natin matikman or hindi na po natin ma-experience. You know, naunawa ako po ay naawa sa mga kabataan na nag-i-explore pa samantalang may nakikita. You know, yung exploration ninyo, mga kabataan, is useless kung may nagsasabi na sa inyo na ganito yung nandoon. Most of the young people today ay gusto nilang maranasan hindi lamang sa kwento, kundi gusto nilang literally maranasan nila. See, it's so sad. Di ba? Yung pain, bagamat sinasabi na yung pain, kung gaano kasakit yung pain, gusto pa rin maranasan yung pain. At kapag nandoon na sila sa pain, gusto naman nilang pasaklolo sa nakaranas ng pain. Can you see the stupidity there? So, kaya nakakalungkot man, mga kapatid, pero yan ho'y totoong mga pangyayari. See? So, para bang sabi nga ng iba, kasabihan bakit? Kayo lang ba gusto mahirapan? Yeah?
So, it's so sad. But, you see, again, this is the Proverbs of Solomon na pag binasa niyo yung Book of Ecclesiastes, masasabi niya, there is nothing new under the sun. See? Sinabi na ng isang nakaranas, there is nothing new. In other words, ano man ang nakita ko, yun din ang makikita mo. Kaya sinasabi ko na sa iyo kung ano ang makikita mo. Ay ba'y ayaw pa rin maniwala? Gusto pa rin matikman? Di sige. Yeah? At pag nandoon na, iiyak din lang naman. At pagka umiyak, hihingi pa rin ng saklolo. See that? Sad, mga kapatid. So sana maunawaan po natin ito at makita po natin ang kagandahan ng katuruan ito. Now, sabi ni Solomon is train up a child. So, ang ina-address dito ay yung mga trainer. Primarily, yung mga trainer dito, mga kapatid, walang iba kundi ang mga magulang. Based on the Old Testament survey, mga kapatid, doon sa Deuteronomy, chapter 6. Okay? And then, after that, it has been a long practice na, mga kapatid, ng mga Hudyo at hindi lang ng mga Hudyo, maging ang mga Gentiles. So, kapatid, sa kingdom ng Panginoon, there's no Jew or Gentiles. Iisa lamang po ang patakaran ng Diyos. And that is the commandments of God. That is the statutes of God. Okay? Pamantayan ng Diyos, iisa lamang po whether you are a Jew or you are a Gentile. O maaaring ikaw ay nagkukunwaring Jew or Gentile. You see? So, yan ang warning ng Panginoon. Sa Book of Revelation, mag-ingat. Sapagkat yung mga nagsasabing sila'y Hudyo at hindi naman sila'y Hudyo, sila'y tatanggalin ng Panginoon sa sinagoga at meron silang nakatakdang kaparusahan. Okay? But, dito po sinabi natin, makikita nyo, train up a child in the way he should go. It's not just a physical training, mga kapatid, I'm talking about your physical, yung katawan natin. No? It's not just about, tandaan po natin, ito po ay patungkol sa character, na walang particular na character na tinutukoy dito, specific, na pertaining to one character only. So in other words, kasama po rito, mga kapatid, ang patungkol sa pananalapi. Because money is a character thing. Okay? Nung nakaraan, sinabi ko po sa inyo, money is a spiritual matter. Diba? So, kapatid, sa totoo lang, pag hindi maayos ang ating character, kapag ka ang tao hindi maayos ang kanyang character, mga kapatid, yan yun ang napaka-vulnerable, mga kapatid, sa pagkukontrol ng pera sa tao. You see, so you understand, this is very important, mga kapatid, para maiwasan po ng bata maulit yung kasaysayan. So sabi ko, napaka-importante po ito. Ngayon, sabi ng Biblia, train up a child. Dito po, mga kapatid, sa Proverbs, sabi ni Solomon. And then si Paul, sa Ephesians chapter 6, sabi niya, bring up the children in the nurture and admonition of the Lord. So we have the same thing dito, mga kapatid. Hindi po nagkakalayo. It's all the same because the main thing here ay dapat matrain yung mga bata, ma-mold yung bata sa tamang pag-uugali. Okay? Now, let me ask you a question. Ang anak po kaya natin, ano ang kaugalian nila when it comes to money? Ano yung attitude nila? Ano yung katangian nila pagdating sa pera? You see, nakakalungkot man, mga kapatid, alam po natin yan. Alam ko hindi ignorante kayo, sasabihin ko ngayon. Maraming mga magulang na nababastos ng kanilang mga anak dahilan sa pera. Marami ding mga bata ang nasasaktan ng kanilang mga magulang dahilan sa pera. See that? Now, kapag ka ang pera ang ginawa nating basis ng ating karakter, ay tapos na po. Magulo na ang buhay niyan. You see? Dapat hindi po yung pera ang magmumold ng ating karakter.
dapat hindi yung karakter natin kukontrolin ng pera, kundi yung pera ang kontrolado ng karakter. So that's why kailangan pong i-train ang bata patungkol sa bagay na yan. Kinakailangang matuto ang bata. Kaya nga, sinasabi ko po sa inyo, sabi ni Paul, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So the first thing na dapat makita natin sa mga anak natin is to train them. Bring them up. Kaya, ang point dito mga kapatid is, kapag dating sa pera, ano ang unang-unang gagawin natin sa ating mga anak? Okay? Ano ang ituturo natin? See that? Now, nakakalungkot man sabihin mga kapatid, pero alam niyo po itong sinasabi ko ngayon. Maraming mga magulang, it doesn't matter kung anong mangyari sa anak nila, basta't ipupush nila yon na sila ay magkaroon ng malaking pera para makapagbigay sa kanila. Kapatid, nakakalungkot man na sa kape-pressure ng mga magulang na stress yung anak hanggang sa magpakamatay yung kanilang anak. I hope you're not ignorant about it. See? So, kaya yung anak ay na-pressure, sobrang pressure. Ano nangyari? Ay nagpakamatay na lang kasi wala siyang maibigay. You see? So, grabe na. Parang, you know, papagurin niya yung kanyang katawan and then wala siyang nakikita sa kanyang kapaguran. At ang nakakalungkot pa nito mga kapatid, kapag kami mga magulang kayo, waldas. Walang naipakitang magandang karakter pagdating sa pera. See? In fact, nakakalungkot man kapag ang mga anak ay natuto ng umiwas sa kanilang mga magulang dahilan sa pressure ng mga magulang sa kanila patungkol sa pera. Ano tuloy ang nangyari? Umiiwas na yung kanilang mga anak sa kanilang mga magulang. Are you still with me? All right. Now, ano ang ituturo natin? Kapag kayo magulang at kayo namang nakikinig ng mga kabataan, you have to learn. You know? Hindi ko sinasabi na sapagkat pagtuturo ang pinag-uusapan natin dito ay hindi na kayo involved dito. Kayo yung tinuturuan. So that kapag dumating na kayo doon sa punto na nandoon na rin kayo, may anak na rin kayo, or by this, ito pala ang dapat kong matutunan. You see, so ano ang kauna-unahan nating matutunan? Binigay ko na po yun sa inyo mga kapatid. Dapat malaman ng inyong mga anak na lahat ng pananalapi, yaan ay galing sa Panginoon. Bagamat iniisip natin, galing yan. Alam ko ang iniisip ninyo, galing yan sa pinaguran ko. Galing yan sa trabaho ko. Ako ang nag-isip niyan. Pero wala kang isip, wala kang matinong pag-iisip, wala kang kalakasan kung hindi galing sa Panginoon. In fact, your very life, your breath came from God. God owns you. God owns everything. You see? Now, matagal na po nating usapin po yan dito. So yan dapat. Therefore, kung lahat kapatid ay galing sa Diyos, tingnan niyo mabuti, tandaan nyo, para makita nyo kung saan tayo pupunta after this. Okay? Now, kung lahat ay pag-aari ng Diyos at lahat yan ay sa Panginoon, now, turuan natin ang mga bata na sila ay mag-recognize kung saan galing yan. I-recognize nila ang Diyos. Now, by doing that, kaya nga po, ano po ang ginagawa natin? Kaya nagbibigay tayo sa Panginoon. Hindi lamang po yung ikapo ang binibigay natin, more than that. You see, it's not just 10%. It might be 20%, 30%, or more than that. No limit. But listen, it must not be lesser than 10%. Parang wala nang nakahinga doon. Alam nyo, grabe tayo mag-isip pagka tayo ang magbibigay sa Diyos. Pero, pagka ang Diyos ang magbibigay sa atin, gusto natin walang limit. It's sad, mga kapatid. You see? Now, ang pagbibigay natin sa Diyos, tuturuan natin ng mga bata, ipinapakita natin. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, ang turo ay maraming pamamaraan. Verbal or ipinapakita mo ng physical actual. Okay?
We call it the practical way of teaching. Okay? Pinapakita po natin. Paano po natin pinapakita? Sa pamamagitan ng ating pagbibigay, ini-explain natin sa ating pamilya. Okay? Now, pinapaliwanag natin sa kanila na lahat ay pag-aari ng Panginoon at kinakailangang i-recognize natin yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kung binibigay na, kung ito'y ni-recognize natin na galing sa Panginoon, paano natin ni-recognize? Ni-recognize natin yan, hindi lamang sa bibig na pinasalamatan natin, kundi pinapakita natin sa Kanya, Panginoon, galing ito sa inyo, then what you're requiring from us, we're giving it back to you. Okay? So, it's a simple words ng pagsasabi sa Panginoon, thank you, Lord. Thank you. Binibigay nyo sa akin. So, nire-recognize nyo lahat ng binibigay ng Panginoon sa atin. Recognize natin na pag nagbigay tayo sa Panginoon, ito'y galing sa Panginoon. Napakaganda pong ituro yan. Naalala ko po si Dr. Colgate. Anong sabi sa kanya ng nanay niya bago siya umalis ng bahay para magtrabaho? Anak, anuman ang makuha mo, anuman ang matanggap mo, ibalik mo sa Panginoon ng 10%. See? Yan ang tinuro ng kanyang nanay kay Dr. Colgate hanggang sa tumagal ng tumagal, and at the end, he's not giving 10%, but he is getting the 10%, but giving back to God the 90%. The 90%. See? Did you get that? So yan po ang nangyari, mga kapatid. Yan po ang nakita po natin. Yan po ang ISIS. Kaya that's why God blessed him so much. See, na hanggang ngayon ay ginagamit pa natin yung produkto niya. See that? Na bakit? Pinagpala siya ng gusto ng Panginoon. At marami pang kwento na ganyan, mga kapatid, na pinagyaman ng Panginoon sapagkat ni-recognize. Yan ang promise ng Panginoon eh. Yan ang promise ng Panginoon. Diba? So, in fact, mga kapatid, sa Proverbs chapter 10, verse number 22, let's turn to it. Anyways, nasa Proverbs na rin lang naman kayo. Proverbs chapter 10, in verse number 22. Let's take a look sa sinasabi ni Solomon. This is again the principle, the words from Solomon. Nasabi ng Biblia, the blessing of the Lord, what? It make it rich. You see? It make it rich. And listen to me now. Kasi kahit na po yung mga nagnanakaw, mga kapatid, yung mga corrupt, sinasabi nila, ako nakarinig ako mismo niyan sa isang naghahayag ng salita ng Diyos din. Sabi niya, tingnan nyo, meron ba ditong pinagpala ng Panginoon na katulad sa akin? Tingnan nyo, the Lord blessed me so much. Di ba? The Lord blessed me so much. Pero ang tanong ko ngayon, karugtong kaya yun, put it there, please. Sa screen. Alright. Tingnan nyo ang karugtong, mga kapatid. The blessing of the Lord, it make it what? Hindi nagtatapos doon. May comma at may karugtong. Anong karugtong? And He added what? No sorrow. Walang investigasyon. Kasi yung mga may tinanggap na million, billion din naman nagpapahayag. Talagang grabe do. Pinagpala raw. Mayabang pa sa simbahan. Sino sa inyo rito pinagpala ng katulad ko? Kung talagang blessing yan ng Panginoon, walang investigasyon. Kaya may investigasyon, alam niyo naman kung saan galing. See that? So, ang pagpapala ng Panginoon, mga kapatid, ay walang investigasyon. See, walang reklamo ang taong bayan. Kaya nga may rally tayo eh. But anyways, so, pati tuloy yung walang kasalanan, namang problema eh. Kasasaway dyan sa mga bayaran. Anyways, ang pinakamagandang punto rito, mga kapatid, is this. Okay? So you will notice and be assured na kayo ay tumanggap ng pagpapala ng Panginoon na sabi ng Biblia, no sorrow in it. Walang kalungkutan, walang kapigatian, walang singilan.
You see that? So it's very important, mga kapatid. And this is very true. Pinagpala talaga kapag tayo sumusunod sa ginagawa ng Diyos, sa sinasabi ng Diyos, walang kalungkutan yan, mga kapatid. At sigurado kong pagpapalain, it's a promise. It's not a promise of Pastor Hill, but it's a promise of God. Amen? All right. So makikita natin, sabi ng Biblia, maliwanag po, mga kapatid, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Maliwanag. All right? So, makikita po natin ano yung gagawin natin sa anak natin, ano yung ipapakita natin sa kanila. Tandaan po natin, hindi lang natin sasabihin ito. Tayo mismong mga magulang ang gagawa po nito. Anong gagawin po natin? All right, re-recognize natin na ang lahat belongs to God. And then, pagkatapos po niyan, ibibigay po natin sa Panginoon what belongs to Him. Okay? Sapagkat binigay din sa atin ng Panginoon ang para sa atin, alam ng Panginoon kung anong kailangan natin eh. Alam ng Panginoon. So, ibinibigay ng Panginoon sa atin kung anong kailangan natin, and then ibigay naman natin sa Panginoon kung ano ang para sa Kanya, and recognition sa Kanyang kabutihan po sa atin. Alright? So, pagka ginawa na po natin yan, makikita po natin na yung karakter ng bata or yung mismong tayo, ay tayo ang nagkukontrol. Yung ating karakter ang nagkukontrol sa pera. Hindi tayo ang dinadala ng pera, kundi tayo ang nagdadala sa pera. Now, mga kapatid, hindi po natin napapansin po ito. Sabi ng iba, maliit lang naman ang pera ko, wala akong problema dyan, Pastor. Yun na nga sa maliit pa lamang, hindi natin napapractice ito, lalo na sa malaki. That's always the old saying, kapatid. You see, pag hindi pa naman natin natutunan yan, luma ng kasabihan yan eh. No? Luma ng kasaysayan po yan. So dapat lagi po natin paulit-ulit na ibinabalik po yan. Ngayon, tingnan nyo kung saan po natin dadalhin ito. Okay? Now, pagkatapos po yan, sinabi ko po sa inyo, alright, tingnan nyo ang bata pagka binigyan ninyo ng pera. Okay? Ano ang kanyang attitude? Pag nakita nyo, ang inyong mga anak, kung paano sila humawak ng pera, sabi ko sa inyo na nakaraan, marami silang desire, pero hindi nila iniinda or pinapansin yung kanilang need. Many young people today, if you're honest, you are chasing what you want and what you desire, but not what you need. 3 things that you should pay attention. Your need, your want, and your desire. The sad thing is this. Most of the young people and even adults today cannot determine the difference between your need, your want, and your desire. Pag hindi mo ito na-determine, pag hindi mo napansin yan, pag hindi mo kayang i-differentiate yan, makita mo pagkaiba, bagsak ka pagdating sa finances. Come on, talk back to me if you can. Maraming bagsak ngayon, mga kapatid, ang finances because they thought that what they want is what they need. You see? Now, for example, para maging maliwanag, ano ba talaga ang kailangan mo? Of course, just go back to the basic needs. Food, come on, clothing, and shelter. These are the 3 basic needs of man. All right? Now, in other words, kinakailangan ito muna ang ipoprovide mo. Kapag ka nagkaroon ka ng pera, boom, ito ang nasa isip mo. Food, clothing, and what? Shelter. All right. Park tayo dyan. Gaano karaming food ang kailangan mo? Kapag kakain ka ng breakfast, ilang hotdog ang kailangan mo?
Ilang platong kanin ang kailangan mo? Listen. Nagkagulo tayo. Please, i-consider ninyo ang lalagyan ninyo, bagamat yan ay adjustable. Yung iba sa inyo, sabi niya, Pastor, okay pa naman, may lalagyan pa eh. Hindi, lumobo na eh. Pati nga dito, lumulobo na eh. You see, alam nyo, if we are to observe, ako I like ethics pag kumakain, you know. Minsan makikita ka ng mga bata, pag sumubo, sobra na yung lalagyan. Apaw na sa kutsara. Sino man ho ang gumawa ng kutsara, mga kapatid, ay alam nila yung capacity ng bibig natin. Now, kung talaga mga kapatid, is kinakailang marami dyan, hindi yung kutsarang gamitin mo, yung sandok. Kaya yung iba, makita nyo, pagka kumakain, bumubukol na ang tabi. Hindi dapat bumubukol yan. Kasi, hindi mo rin pupunuin yung kutsara. Di ba? Ay, yung iba talagang apaw na. Apaw. Pinipili talagang lagyan ng siksikin pa. Why do you need to do that? Nasa plato mo na, uubusin mo na yung plato mo. I mean, laman ng plato mo, hindi yung plato. Okay? Now, so that's the thing, okay? Now listen, 3 basic needs, food, okay. Now, gaano karaming food? See that? Kaya minsan, sa food pa lamang, nagkukulang na yung pera mo. We're talking about money here. Come on, talk back to me if you can. You see, ang problema nito mga kapatid, nakakita na ba kayo ng mga bata, kumakain, ang daming sobra, sasabihin, ko na. Pero pag naglagay sila sa plato, grabe. Alright, apply the 3. Is that what you need or what you want? Is that what you need or what you desire? Basic needs lang to. Sobra naman tayo mag-want ng pagkain. Sobra-sobra. I don't know about you. Kaya tayong mga magulang, mga kapatid, dapat ituro natin yan. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon. Turuan po ako ng nanay ko. Pagkakakain ako, walang tira kahit isang mumo, isang butil ng kanin. Hanggang ngayon, dala-dala ko po yan. See? At tinuturo ko rin yan sa mga bata. Kaya mapalad itong mga bata, nakakasabay namin eh. See? Tinuturo namin yan lahat. Sa rin nyo yan. Okay? Minsan makikita nyo, mga kapatid, maraming mga bata, pag kumain ng isda, hindi sila id-id kumain. Parang kahit karne, kapatid, ako, hindi naman sa pag-ano, pag kumain ako, kawawa ang pusa. Wala na silang malalasahan sa tinik. Wala na rin silang malalasahan sa buto. Bakit? Ubus-ubus talaga mga kapatid. Pag iniwan ko yung buto, tuyo. Nilangis ng buto, wala na eh. So you understand? Pero may mga bata ngayon, makikita niyo kapatid, ang bilis nila, pag ayaw nila, ayaw. Kalahati lang ng kinain nila. Sabi ko sa inyo, tinan mo, alright, do you really need the iced tea or do you want the iced tea? Makita niyo na naman yan. Pag uminom ng iced tea, tumikim lamang ihuyan ng ganyan, marami pa rin tira. What a waste of money. Now, here's the thing. Okay? So makikita nyo na yung mga bata, they are concerned about what they want, but they don't mind what they need. Because what they need is being supplied by their parents. Anong ginagawa nila sa pera nila? Pambili ng gusto nila. Hindi pambili ng pangailangan nila kasi ang bumibili ng pangailangan nila, yung magulang nila.
Mga kapatid, bagamat alam ko naman na kaya niyong bumili, kayong mga magulang, bumili ng bigas, pero kailan nag-volunteer ang anak ninyo na bumili ng bigas? Dong? Saan ka na, Dong? See? Kailan kayo nag-volunteer na bumili ng ulam? Kailan nyo sinabihan ang inyong mga magulang na sinabihan nyo, ma, pa, or dad, or whatever, ano man ang tawag nyo sa kanila? Ako na po muna ang bahala ng ating dinner. Nakakalungkot yung iba nga sa inyo, may trabaho na, humihingi pa rin, kulang pa rin. So you understand that? So sad. Bakit? Wala tayo, kulang tayo sa pagturo, mga kapatid. Kulang tayo sa training. Bakit? Ang unang-unang punto natin, hindi natin sinasama ang Diyos sa ating income. Hindi natin nire-recognize, kaya wala tayong wisdom. You see, God is not just concerned about your physical, God is not just concerned about your money, but God is concerned about your mind. You see, the devil is always affecting our minds. Yan laging inaapektuhan ng diablo, yung mind, yung pag-iisip natin. Kaya nga, kinakailangan talaga mag-repent eh. Kinakailangan talaga mag-change ng mind. See that? Kaya sana mga kapatid, makita po natin ito. Alright, sa pagkain pa lamang yon. Basic needs pa lamang tayo mga kapatid. Pero sa basic needs, ulitin ko, ano nga yung basic needs? Number 1? Say it louder. Magkunwari kayong alam ninyo. Number 1? Food. Number 2? Number 3? Alright. Pwede ho yan rambulin mga kapatid, parang weteng. Alright? Now, so, what are the 3 things that is connecting doon sa basic needs? Need, want, and desire. Alright, tapos na tayo sa food. Let's go to clothing. Ano? Alright. Yung bang pagbibili mo ng damit, are you buying clothes that you need or are you buying clothes that you want and you desire? Ngayon, magsasabi tayong kulang ang pera natin. Paano hindi kukulang? Bumibili ka ng hindi mo kailangan, bumibili ka lang ng gusto mo, na pagka nakarating na sa bahay mo, isasabit mo lang, gusto mo lang makita, at least meron ako. So, ilan ang nasa bahay nyo ngayon na nakasabit na hindi nyo ginagamit? Actually, kung ibabargain nyo yan ngayon, mga kapatid, kung ibibenta nyo ngayon yung mga damit ninyo, buhay ang buong Pilipinas. See that? So, sana po makita po natin to. Sinasabi ko po sa inyo. Are you learning? This is very basic, mga kapatid. Ito po'y napaka-simple, napaka-babaw, pero ito yung passive tayo, nakakalimutan natin, nakakaligtaan natin, hindi natin pinapansin, pero still affecting our finances. Diba? Alright. So, marami tayong binibiling damit na hindi naman natin kailangan because first of all, hindi natin nauunawaan kung anong purpose ng damit. Maraming bumibili ng damit na hindi nila alam ang purpose ng damit. Clothes is for what? Galing! Clothes is for what? Say it louder. Covering. Pero anong binibenta ngayon sa mga bentahan ng damit? No cover. Yeah. Sinasadya nang makita yung tato dito sa may pigi, dito sa may...
Akalain niyo po yan. Naglagay ng singsing sa pusod, gustong ipakita. Pero pagka tinitigan mo naman, magagalit. Magsusuot kayo ng maiksing palda, tapos hila naman ang hila. You see? Hindi natin kailangan. Pero pinagkakagastusan natin. You see? Nakakalungkot eh. Tapos, maya-maya, maggusto naman ng isa. Gusto naman ng isa. Merong mga tao na halos araw-araw gusto ibang suot. Every church gusto ibang suot. You see, now listen, we're in the church to glorify God, hindi para magrampa. Right? All right. Let's go to the third. Kasi wala pa ako sa kalahati na mensaheng ito, mga kapatid eh. Now, let's go to the third. Ano yung una? Food and shelter. Gaano talaga kalaking bahay ang kailangan mo? Mahirap nito. Tatatlo lang kayo. Gusto nyo 6 ang kwarto? You see, gusto natin, may naka-reserve tayo para sa bisita. Lahat na lamang may reserve. May naka-reserve na plato, may naka-reserve na baso, may naka-reserve na lahat, everything. Tapos doon pa sa sala natin, may naka-reserve pa doon. Diba? Naglagay kayo ng napakagandang dining set. Pero ilang beses na kayo kumain doon? Kumakain kayo sa ibang table, hindi sa... Kapatid, nakapasok na ako sa malalaking bahay sa Amerika. Tatlo-tatlo ang dining sets nila. 3 lugar po yun, mga kapatid. May pang special occasion, may pang ano. Alam mo kung saan kami madalas kumain? Doon sa kitchen na merong parang anong tawag doon? Parang bar. Pero may tawag sila doon eh. Pero hindi bar talaga ang tawag doon. Tawag doon mesa. But anyways, doon kami kumakain. Nakaharap kami sa hugasan. Sabi ko, iniisip ko, may marble doon o mesa. Tapos ang upuan meron pang armrest. Tapos parang gold pa yung nasa likod ng upuan na yon. Oh, kailan kami kumain doon? Nung birthday nung may-ari. Pero araw-araw, tuwing umaga, nag-aalmusal kami sa harap ng kitchen. Bagamat malaki yung kitchen nila. Wala kang makikitang apoy na gumaganon. Yung kitchen nila, wala. Wala kang makikitang apoy. Pero nagluluto. Anong tawag doon sa ganon? Conduction. Yeah. Conduction. You see? Nagko-conduct lagi. No? So, conduction. Kinakailangan may nakamatch doon, nakasirola, kawali, everything. See that? Now, ang tanong ko ngayon, gaano talaga kalaki? Kasi yung iba nagbabudget ng napakalaki sa bahay nila. Hindi lamang ho yung laki ng bahay, kundi yung mga laman ng bahay. Maraming bagay tayo sa loob ng bahay natin na mismo tayo may-ari, kung alin pa yung pinakamaganda, yun ang hindi natin ginagamit. Bakit? Naghihintay tayo ng bisita na gagamit ng pinakamaganda. Ano ang gusto nating ipakita? Are they special? Oh yes, they're special. Pero mas special pa ba sila kaysa atin? Sa may-ari ng bahay? No wonder mga kapatid, yung mga kasama natin sa bahay, mababa yung trato natin. Nagkakaroon sila ng feeling of inferiority. Why is that? Because hindi sila makagamit na isang baso na may guhit ng ginto sa ibabaw. Ang mahirap nito, masabihan ka pa, pag nabasag, bakit mo nabasag yan? Mas mahal pa sa'yo yan. Naku, Mariosep. Yeah. So it's so bad, mga kapatid. So, you understand, dito pa lamang sa 3 ito, anong ipinapakita natin, una sa sarili natin, is God being glorified sa part na yan. Pangalawa, yung mga bata, may natutunan pa sila doon na magkukonect sa kanilang pagtrato ng mataas sa Diyos. Alright. So, dito muna tayo, mga kapatid, kasi masyado na kayong ninenervyos.
Now, but this is very important. Listen now. What our young people are chasing now? They want what they want, but not what they need. They're concerned about, eto, gusto ko. Kasi, bakit mga kapatid? May ref na sa loob eh. May refrigerator na, may laman na yung refrigerator, may tinutulugan na silang kwarto, may beddings na, everything na. Nandun na lahat eh. So ano lang chine-chase nila? Milk tea, McDo, Jollibee. Kaya anong ginagawa nila mga kapatid? Pag wala silang nagugustuhan sa kitchen natin, ano to? Grab. Anong ibig sabihin ng grab? Grab your money. See that? That is exactly what's happening right now. Di ba? So, sobra-sobra. And plus, their desire. Diyan tayo magtatapos. Pero hindi pa to. May karugtong pa itong mga kapatid. Malayo pa to. See, saan sila nagkaroon ng problema, mga kapatid? Dito sa desire. Ano yung desire nila? Magkaroon lang, mapansin nyo ngayon, mga kapatid, magkaroon lang ng konting pera. Anong nasa isip nila? Vacation. Punta somewhere, pupunta kung saan, para lamang, sasabihin nila, nabuburyo na ako rito sa bahay. Alam mo, kailangan ng ganyan? Sampal lang, mga kapatid, para matauhan. Buryo, ha? Yan ang mga terminologies, nabuburyo na ako. Bored na ako dito sa bahay na ito. You see, do you understand? You have to work. Nagkaroon lang ng konting trabaho, kapatid, konting trabaho, konting pagod, gusto na kaagad, ang desire niya is to go somewhere kasi alam niya may pera siya to spend something. But ano kaya mga kapatid, pag nagsusolo na sila at sila na ang nagbabayad ng kuryente, sila na nagbabayad ng tubig, sila na ang nagbabayad ng rent ng bahay, sila na ang bumibili ng bigas, sila na ang bumibili ng ulam, do you think magdi-desire pa kaya yan na pumunta magbakasyon? No, where are you getting that? Kaya nga lagi kong tanong, mga kapatid, sa mga kabataan, okay, pag humingi kayo ng pera sa mga magulang, halimbawang wala na kayong magulang na paghihingan, anong gagawin ninyo? Ay di, magtatrabaho at pagkakasyahin. O, yun ang munang gawin nyo, pwede pala yun eh. Bakit kayo hingi sa akin? Bakit kayo hingi sa magulang ninyo? Are you learning? Kapatid, sa totoo lang mga kapatid, ang problema natin, masyado tayong tied up sa mga emotional matters. Ayaw natin na magkaroon tayo ng problema as far as emotional matter is concerned. Kaya ano po ang nangyayari? Hindi natututo yung mga bata. Wala tayong naiiwanan sa kanila at wala tayong maiiwanan sa kanya. We must leave something to them. Okay? Next, anong gagawin natin? We will involve them sa anumang trabaho na meron tayo na may kinalaman sa pagkalap nila ng pera para maramdaman nila kung ano ang kailangan. That will be on next Sunday. Okay? All right. So, tira natin yan. At kinakailangan na makita po natin yung kagandahan nito mga kapatid. Okay? Again, okay? All right. If we are to focus on the basic needs, okay? Pagdating sa pagkain, gaano kalaking pagkain ang kailangan natin? Okay, minsan, sa mga kabataan, medyo tumingin-tingin din kayo sa nutrition facts. Di ba? Masyado kayo nakatiling sa Fox TV. Programa sa TV. Pero hindi kayo nakatingin doon sa FACTS. Okay? Sa mga, ano talagang kailangan ng katawan ninyo? Kaya makakita kayo yung mga kapatid, ang mga kabataan, ang lulusog, nakikita nyo, ang lalaki ng katawan, pero ang tatamlay. You see, kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, ang pagkain ay hindi lamang po yan nakakabuhay.
nakakapatay din po yan. Marami akong alam, kumain ng lechon, kumain ng bulalo. Pag-uwi, sabi niya, natulog lang po. Ayun, hindi na gumising. See that? Alam nyo, mapalad kayo mga kabataan na meron kayong naririnig habang bata pa kayo. Yung iba rito, mga kapatid, na nagkaroon na ng issue sa kanilang kalusugan, hindi sila nakarinig ng ganito. At kung sila may nakarinig, baka inignore nila. Okay? Now, yung iba sa atin, nasanay na tayong kumain ng kumain sa labas. Kapag kumain ka ngayon ng kumain sa labas, mga kapatid, maraming Chinese thing. No, you understand what I'm saying? Marami ng mga, anong tawag nun? Cubes, betchin, marami ng mga ganon. Kaya sabi nyo, ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Pero mga kapatid, hindi masarap magkasakit. Pag nasobrahan ka ng betchin, grabe na yung kidney mo, nagsisimula ka ng umaray-aray sa tagiliran mo, pag pinukpok na ng doktor yan dito at umaray ka, sabi ng doktor, opera. Opera. See that? So karagdagan na naman. Lahat ng masarap na ginawa mo mga kapatid, bayaran na naman yon. What a great investment. Yeah. Samantalang ilan sa mga kabataan ngayon, pakainin mo ng pinakuluan na may bawang, na may na talbos, mga ganon, talbos ng kalabasa, bulaklak ng kalabasa, at dahon ng marijuana, and, hindi na pala yun, okay? Talbos ng manok, yung mga ganon. Ayaw na nila. Ayaw na nila. Mas gugustuhin pa nilang wag na lang kumain pag wala silang nakitang karne. Pero tandaan nyo yan, baka yung mga taong yan, malulusog sila sa ganon. Tapos ngayon, mga kapatid, alam nyo, ang Filipino, believe ako sa Filipino. Believe panghuli na to, mga kapatid. Wala namang gaanong pera, wala namang gaanong gastos. May mga paketo-keto diet pa. May mga... Alam nyo, hindi ko alam. Pati yung mga nagja-jogging, kainit-init sa Pilipinas, magja-jacket pa para mag-jogging. Anyways, marami tayong mga ina-adapt, mga kapatid, na hindi na ho natin kailangan. Just be mindful. Amen? Samantalang ako, nakaranas ako nung sumasabay ako sa mga special forces natin. Nung nandun kami sa Zamboanga. Zamboanga. Nakaranas akong mag-jogging doon. Kasama ko yung tropa ng pangit kasama po itong mga SEAL team eh. Magja-jogging kayo, naka-shorts lang kayo, hubad lahat. Pagkatapos yung pag-jogging pabalik na kayo sa pier, pagbalik namin sa pier, diretsong dive sa tubig. Hindi man ako sanay ng mga gano'n na pawis ka, tapos maliligo ka. Sabi niya, okay yan, pastor, kasi dagat naman to eh. Marami naman ako nakitang namatay sa dagat. Pero alam niyo mga kapatid, paraan yun. Paraan yun. Sabi nga nung isang matanda, sabi nung isang 90 years old, sabi niya, I'm 97 years old, sabi niya. And I keep on doing my exercise. Every day, I exercise. Sabi niya, nakalimutan ko na kung ilang oras, ilang minuto ang ini-spend niya araw-araw. Sabi niya, nalampasan niya pa yung mga bata niyang kapatid. Samantalang siya may bisyo. Kaya sabi niya, kahit na may bisyo ka, basta nag-exercise ka, masahaba ang buhay mo sa mga walang bisyo na hindi nag-exercise. You see? Pero hindi ko naman sinasabing manigarilyo, tuminom kayo, tapos mag-exercise lang. No. Okay, no. Pero sinasabi ko mga kapatid, hindi mo na kinakailangan
mag-spend pa ng malaking pera para lamang mag-exercise. You can do it even you don't have money. It's not expensive, okay? All right, so I hope you get something here. Did you learn something? All right, young people? All right, shall we all stand? Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa natutunan po namin sa Sunday School. Salamat sa salita niyong nahayag. Pagpalain niyo po ang mga narinig po namin at nawa po magbigay ng inspirasyon po ito sa amin na ito po ay gagawin po namin at tatandaan po namin para kami po ay maging wise sa pag-i-spend ng pananalapi. O Diyos, pagpalain niyo po na patuloy na pagkalooban kami ng wisdom at ability to receive the wisdom and to practice the wisdom. Kaya salamat sa pagkakataon pong ito. Ito po ang aming dalangin. Pagpalain niyo po ang susunod pa po naming programa sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right. Thank you. Many